araw ho ng Sabado. Makakausap po na natin sa pagkakataong ito ang isa sa mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology upang maki-update ho tayo hinggil doon sa mga usapin na kinakaharap ng naturang tanggapan at yung mga aksyon na kanilang ginagawa para tugunan yung mga problema na may kaugnayan ho sa mga communications at yung dumarami ho ng mga natatanggap natin ng mga mensaheng hindi otorisado. No? Kapiling natin si Attorney Renato Aboy Paraiso. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico at welcome to the program. Unang-una, Ginoong Paraiso, nais po naming makausap kayo at kumuha na rin ng mga pahayag mula sa inyong tanggapan. Ito kasing si Vice President Sara Duterte ay nagsabi na dapat daw bantayan ang posibleng dagdag bawas sa 2025 elections. Eventually, ang COMELEC ay sinabi naman na malabong mangyari yung ganong mga teorya. Ano? Any reactions to that, Attorney Paraiso, lalo na't sinisiguro naman ng COMELEC at ng mga technology partners ang kasagraduhan ng atin hong paparating na eleksyon. Ang inyo pong panig? Well, kami ho ay inatasan ng ating Commission on Elections. In fact, we were deputized as one of the technical advisors of government. We are actively participating po doon sa COMELEC Advisory Council ho natin. Kaya matitiyak ho natin na secure, intact, at makakasiguro rin ho tayo ng isang fair, honest, and credible elections po. Hindi ho sa dinidismiss natin ang paalala ng ating Vice Presidente, but in fact, we took it upon ourselves to check. Parati ho tayo nag-check yung system so ng ating COMELEC and the voting machines natin ho to ensure fair, credible elections po. Attorney Paraiso, is there something na dapat ikaalarma ng ating mga botante dahil sa natura mga pronouncement o iba pang mga teorya na naglabasan, Attorney? As far as the ICT is concerned, everything is A-okay. Lahat po is ready ho for the May 12, 2025 elections po. Mabuti po ano dahil dumadami din yung kasiguruhan na ibinibigay ng panig ho ng gobyerno hinggil dito sa usapin po na ito. Anyway, habang papalapit po yung eleksyon, mas lalong iginigiit ng ilang kritiko kagaya ho ni Attorney Harold Respicio na hakabul talaga yung mga automated counting machines. Are we taking seriously ito hong mga sinasabi ho ni Attorney Respicio at ng iba pa ho na mga nagsasabing pwedeng mamanipula itong resulta ng eleksyon? Ano po ang take niyo dito, Attorney? Well, we take all claims seriously, but also with a grain of salt. Chine-check ho natin, halimbawa, sinasabi ho natin at hinihintay natin yung proof niya na hackable yung system ng COMELEC. However, ang pinapakita niya lang ho, simulated system, hindi naman ho yung system mismo natin sa gagamitin sa eleksyon. Sabi niya ho, pare-pareho lang yung operating system. We in the DICT beg to disagree. Hindi ho kailangan baguhin yung mga terms of reference, yung mga memorandum circulars, and the IRRs for the conduct of the elections because kung hindi naman ho, wala naman ho provision na i-connect mo sa internet, bakit ho kailangan magkaroon ng provision na i-disconnect ho ito sa internet? You know, what the law does not include, it deems excluded ho, yun ang sinabi ng ating chairman. Right. In connection pa rin po dyan, mas lalo po kasing nagiging persistent ngayon ang grupo nila Attorney Harold Respicio, maging yung dati pong acting na DICT Secretary Eliseo Rio ay kasama rin din po sa nagkiklaim na pwedeng mahack ito pong automated election. Dating official na po yan ng DICT. Ano po yung take po nyo rito? Meron na po bang preventive measures na ginagawa ang panig po ng DICT? Well, they are free to express their own opinions, but they have to be backed up by facts. They have to be backed up by evidences na papatunay na itong current Ay, system na marunong yan. gagamitin natin sa Mayo ay hackable at susceptible to compromises po.
Posible po ba ding maapektuhan kung sakali ito pong magiging turnout po ng voters ang sabi po kasi ng Commission on Elections, posibleng paniwalaan po ng ibang mga voter itong claim ni na Attorney Respicio sa part po ng DICT. Ano po yung take nyo po rito? Posible po bang maapektuhan o maniwala lalo pat kaliwat kanan po yung pagpapaliwanag na sinasagawa po ni Attorney Respicio rito? Oh, totoo naman ho. May maniniwala at may maniniwala ho sa kanila. Kaya nga ho ang tungkulin din ho natin sa ating pamahalaan, especially ho siguro ng COMELEC, DICT, DOST, law enforcement agencies and others tasked by the COMELEC to participate and help in the conduct of the elections is pabulaanan itong mga to at ensure the public that we would be holding a fair, credible elections po. Alright. As of now, meron na po ba kayong namomonitor na potential threat po o banta dito sa IT infrastructure po na gagamitin para po sa darating na halalan? Well, pagdating mo sa IT infrastructure ho na gagamitin natin sa May 2025 elections po, patuloy ho tayong nagbabantay, patuloy ho tayong gumagawa ng vulnerability and penetration testings doon sa mga systems ho natin, doon sa mga machines ho natin. Parati ho nating nagsisimulate ng mga cyber attacks doon sa mga infrastructures ho natin to ensure that they are safe from outside interference. Hindi ho natin din ina-exclude yung possibility na magkaroon ho ng mga internal interference na it is the only way ho siguro ma-compromise yung systems na an inside person would be the one accessing and compromising the systems. Lahat to binabantayan ho natin. Pero I think the biggest threat really is the threat of people na nagpapakalat ho ng fake news and undermining ho yung integridad ng ating election. I think that's the biggest threat right now. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Renato Aboy Paraiso, no? Dito ho sa mga update na binibigay po ng inyong tanggapan. So far, ay patuloy din ang monitoring ng Bombo Radio Philippines dito sa mga kaganapan ho na ito at kinukuha namin ang magkabi-kabilang panig para ho at least ma-resolve kung meron man talagang mga problema ito hong ginagawang preparasyon para sa darating na halalan. Mga kabombo, si Attorney Renato Aboy Paraiso, Assistant Secretary ho for Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology ang ating nakausap kaugnay dito sa mga preparasyon para sa paparating na eleksyon at yan ay kaugnay pa rin dun sa mga technological issues at iba pang mga tanong may kinalaman ho sa paghahanda sa ating automated election ngayong darating na Mayo ng taong kasalukuyan.